Alright mga kababayan, once again magandang araw po sa inyo. Ako po si Parak TV. Ayan, at ngayong araw nga po na ito, October 11 po tayo. Ito po yung ikapitong buwan kung saan ay kinidnap po ang ating Pangulong Duterte at pinadala sa The Hague, Netherlands. At ayan na nga po, kaugnay po ng balita po na yan, mga kababayan, ay naglabas po ng pahayag. Ito pong si Congressman Paulo Duterte. Sabi niya po rito, ICC decision, gross miscarriage of justice. Tinulugsa ni Davao City Representative Pulong Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na hindi payagan ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at tinawag itong gross and disgraceful miscarriage of justice. Git niya, hindi tatakas ang kanyang 80 anyos na ama at aniya biktima lamang ng pamumulitika. Binilaan din ni Duterte ang mga umano'y dumukot sa dating Pangulo, kabilang ang CIA na mananagot sa kanilang ginawa habang tiyak niyang lalabanan sila hanggang makabalik sa bansa ang dating Pangulo. At ito na nga po mga kababayan, nandun po tayo doon sa harapan po ng doon sa Villamor, nung kinidnap po si Pangulong Duterte. Isa po ako sa mga Pilipino na nandun, na nakikiusap din at nananawagan na huwag ituloy ang pagkidnap po kay Pangulong Duterte. At ito na nga po, isang dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa mga kababayan nating Pilipino. Wala naman pong ibang ginawa kundi paglingkuran niya ang mga kababayan nating Pilipino dahil nga po dito sa kanyang war on drugs na to, naniniwala po ako na mas marami pong mga Pilipino ang naisalba sa panahon po ni Pangulong Duterte. Ito na ata ang presidente natin na si Tatay Digong ang nagbigay muli ng magandang imahe sa ating bansa. Subalit sa kabila po niyan mga kababayan ay yung pagpapahirap po sa kanya. Talagang yung makulong pa doon sa ganyang edad, talaga yung mentally and physically mahihirapan ka po doon dahil unang-una malayo ka sa pamilya. At ang isang Pilipino po, nakatulad po ni Tatay Digong, ay kung may pagkakasala man ay dapat dito sa bansa natin. Hindi po natin po pwedeng ibigay ang ating kapwa Pilipino sa mga naglalaway na tayuhan para makabawi or magamit sa pamumulitika. Alam niyo po kasi talagang pamumulitika po ito. Wala pong ibang dahilan. Dahil 80 years old na nga po, hindi pa po nila mabigyan ng pansamantalang paglaya. Ano pa naman na ibigay, dalhin sa isang bansa. Hindi naman po tatakas na yan. Wala na pong, abi nga po, mahina na po ang katawan ng ating Pangulong Duterte. Siguro natatakot po ang administrasyon na ito na baka mamaya na naman, dahil marami pa rin na naniniwala kay Pangulong Duterte, baka mamaya nga naman mag-alanganin pa sila, magtagilid pa sila. At mga tao ay biglang mag-people power. Sa tingin ko, mas matindi ang mangyayari. Ang magaganap, nagalit ng mga mamamayang Pilipino kung si Tatay Digong ay wag naman sana, kaya abutan dyan sa The Hague, mas matindi po yung kakalabasan ng mga kababayan natin Pilipino. At ang pananaw ko dito, mga kababayan ko, sana itigil na yung pamumulitika. Kasi mga kababayan, yung pagpapadala po nila sa The Hague kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte din po nagsabi na yung 2025 national budget ay maanomalya. Ito ba ang isa sa mga dahilan kaya tinuluyan nyo si Pangulong Duterte? Dahil sa alam din niya ang galawan ng mga magnanakaw sa gobyerno natin ngayon. Alam na alam po ni Pangulong Duterte. Sila rin po ang nagbunyag niyan ng maanomalyang 2025 national budget na yan. So kaya ganun na lamang din ba ang higpit nila? Tingnan nyo, 80 years old na. Dapat po dito yung retirement niya, nai-enjoy niya na. Pero sa ganun pa man, mga kababayan, lagi po na tayong manalangin. Manalangin po natin yung kanyang kaligtasan. At ganun din naman, yung mga tao na nagpadala, ay tulad nga po na sinasabi ni Congressman Paulo Duterte, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Na pagbabayarin niya ang mga tao na nag-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi lamang po yan, mga kababayan. May lumabas din po sa social media natin. Ito po,
Sabi po rito ni Kuya Jason sa pakibulong nga, sino sa mga sangkot sa pagkidnap ni PRRD ang namimilipit na sa sakit at mukhang mauuna pa yata. Hirap din itong nakatira sa bundok na pag-iiwanan ka sa balita. So ayan po mga kababayan ang isa sa mga tanong, no? At isa sa mga gustong malinawan ating Kuya Jason sa sangkot po sa pagkidnap kay PRRD. Mukhang may sakit na, di ba mga kababayan? Gaba talaga. Gaba po talagang tawag diyan mga kababayan ko. At ganun na lamang din, nababalitaan din natin na nasa pintuan na ng Malacanang ang People's Power. Dahil bukas nga po, sa October 12 ay magsisimula na po ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga kung saan po mga kababayan ay ang rally po na gagawin ay anti-Marcos. Dahil nga po hindi na po mapigilan, no? Hanggang ngayon ay hirap na hirap pong mapanagot ang mga tao na sangkot sa korupsyon. Mauulit po ba ang people power? Masasaksihan pa muli ng buong mundo na magpapalit tayo ng leader dahil sa hindi niya nagawa ang kanyang trabaho? Yan po ang mga katanungan, mabagabag sa mga mamamayang Pilipino. At ito nga po, alamin po natin mga kababayan ko, nasa pinto na ng Malacanang ang people power. Of National Defense na si Norberto Gonzales na muling nararamdaman sa bansa ang diwa ng tinatawag na people power. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Gonzales na dapat paghandaan ng mga Pilipino ang anumang pagbabago sa sistemang politika. Narito ang report ni Almar Fersuelo. So ayan po mga kababayan, nasa pintuan na ng Malacanang. Ulitin natin ulit, ang people power. Ano nga ba ang dapat nating gawin mga kababayan? Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang. So ayan po, ano po sa tingin nyo? Siya po ang dating Defense Secretary. Kaya siguro matindi pa rin yung kaalaman ni Sir tungkol sa mga ganitong bagay. Kaya pakinggan po muna natin. Darating na yan. Ito ang pahayag ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News matapos tanungin kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay Gonzales, nakikita niya ang posibilidad ng isang panibagong pagkilos ng mamamayan katulad ng mga naganap sa kasaysayan. Mukhang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating revolusyon eh. Standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilin niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Kabilang si Gonzales sa mga Pilipinong lumahok sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong dekada 80 na nagpatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Anya, ang mga kaganapang iyon ay patunay na kakayahan ng mamamayan na magkaisa para sa pagbabago sa mapayapang paraan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. No? Yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence, walang sakitan. Matatandang ilang mga malalaking rally na ang isinagawa at dinaluhan ng milyon-milyong mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan nagpaabot sila ng kani-kanilang hinaing sa iba't ibang isyu ng bansa, kabilang ang usapin ng pamahalaan at korupsyon. Itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari. No? Sumobra yung corruption. Sa huli, iginit ni Gonzales na mahalaga ang paghahanda at maayos na pagpaplano sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa pamahalaan sa hinaharap. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa kalsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Para sa Diyos sa Pilipinas.
So ayan po mga kababayan, paano nga naman kung magtagumpay ang ating people power, no? Dapat daw nakaplano na, alam na natin kung anong gagawin natin, lalong-lalo na sa electoral system ng ating bansa. Alam nyo naman mga kababayan, marami rin po sa mga Pilipino ang nagdududa. Kasi nakikita po natin sa mga social media, no? Kahit nga po yung si George, no? Garcia, sabi nila, palitan na kung mag-i-snap election tayo. Pero dito po mga kababayan, no, sa bukas po, October 12, ulitin po natin mga kababayan ko, ang sigaw po dito ay Marcos resign. Ngayon, doon po sa mga Pilipino na gustong pumunta, ay open po yan para sa inyo. Maghintay lang po tayo ng announcement kung saan po ito gaganapin. Tayo naman po birang vlogger mga kababayan ko, i-cover po natin ito para mapanood po sa buong mundo, maliban na lamang nga po kung tayo po ay tatanggalan ng signal. Kasi meron pong nababalita na gano'n, tatanggalin po nila yung signal natin para hindi po tayo makakuha ng mga rest back, no? Para hindi po tayo mapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sabi naman nila, pagka may pumutok na at lumabas ang kulay berde, doon daw nandoon ang people power. Yung po ay nasabi ko lamang dahil yan po ay nabasa ko rin po sa isa po sa mga sa social media. Nabasa ko po yan sa social media mga kababayan. At ako nga po ay nagtataka kung bakit wag naman sana nila. Ito po, sabi po rito, pakikalat ng mensahe para alam ng lahat. October 12, tatanggalan nila ng signal para hindi tayo makapag-live at makatawag ng backup. Pero kapag nakita ninyo ang liwanag ng laser, ayun pala, na kulay green, sa kalangitan, ibig sabihin nagsisimula na ang people power revolution. Kung saan galing ang ilaw, nandoon ang mga tao. Basta punuin ang Maynila, papuntang Malacanang tayo. Sabi pa po dito, to Aimee, ito na ang panahon para bumawi ka sa mga Pilipino. To General Browner, tama ka, magulo kapag ang nasa mababa ang nag-withdraw. Pero kapag ikaw ang gumawa nito, payapa kasi susunod sa iyo lahat ng sundalo. At tapos ang sinundan po nito ay isa ng tula. At ano lang natin, no? Basahin lang natin itong kahit isang talata man lang. Sabi pa po dito, inang bayan ko'y inalipin at inaapi, tagapagtanggol mo'y naging bulag at pipi. Piniling maging tuta kaysa magpakabayani. Kapag ang pinuno ay makasarili, walang tagumpay sapagkat kalaban ang sarili. So, ayan po ang isang talata nung kanyang sinulat na tula. Sana po ay nagustuhan nyo yung pagkakabigkas ko. Ako'y manunula din nung araw, nung kabataan ko. Ako ay lumuluwa yung sa mga prosesyon. Yan, yung kabataan ko po ay may experience po tayo sa pagbanggit ng tula. At yan lamang po muna mga kababayan. Sana po ay magkita-kita po tayo sa susunod po nating mga videos, sa mga live natin. Ikapitong buwan po ni Pangulong Duterte sa daig. Ang may tutulang lang natin bilang mga mamamayang Pilipino, isang team na panalangin para po sa kanyang kaligtasan. Salamat po.